Ang Pilipinas ay isang bansang biniyayaan ng napakaraming mineral at likas na yaman. Pero para makuha ang mga yamang ito, may kapalit. May kailangan tayong isakripisyo. Sa malalim na kabundukan ng Cordillera, may isang minahan na mahigit kalahating siglo nang nagmimina. Isang operasyon na nagbigay ng trabaho, nagbago ng kabuhayan, pero nagdala rin ng mga isyong pangkalikasan. Yung palang mga nagtatrabaho dito sa Philex Mine is libre yung pabahay, libre kuryente, libre tubig, tapos may pabigas pa. Sa videong ito, aalamin natin kung gaano nga ba kalawak ang minahang ito. Madami na daw mga butas-butas yan yung bundok. Pag nandito ka pala sa baba, mas makikita mo na ang laki ng minahan. Ano-ano ang mga makikita rito? Ito siguro yung minimina nila. Ayan o. Ayun daw yun. Hindi namin alam kung yan na yung ginto. At ano nga ba ang mga positibo at negatibong dulot nito sa atin? Kaya tara, sana'y samahan niyo po ako muli sa ating panibagong paglalakbay papunta sa isa sa pinakamalaking minahan dito sa Pilipinas. Napakalawak niya. Kung titignan mo mula sa taas, parang maliit lang eh. Pero pag nandito ka na sa baba, grabe ang taas pala ng bundok. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Good morning guys! Welcome back sa ating channel. Meron tayong panibagong adventure. Gamit natin ngayon si Valiente. Matagal-tagal din natin hindi nagamit sa Valiente. Makakasama natin ang Titi Moto, nandun sila, tsaka si Immortal, ayun o. Tsaka si Benj. Yan, naka CRF Rally, tsaka Fury. Tapos yung mga kasama natin nandun, iba-iba din yung mga gamit naming motor. Akin tayo ng bundok. Actually, galing na tayo dito dati, kaya lang gabi tayo nakapunta, kaya hindi natin nakita yung view. Kaya ngayon, babalikan natin siya para makita natin, kasi curious ako kung ano yung tsura talaga nun pag maliwanag. Sabi kasi nila maganda dun eh. So ang pupuntahan pala natin is yung bundok na nakikita natin kapag dumadaan tayo ng Cannon Road. Yung bundok dito sa kanan niya, di ba napakataas nun? Yun, dun, aakatin natin yun. Tapos pagdating sa taas, makikita natin doon yung Philex Mine, isang mining company kung saan minimina nila yung bundok. Isang napakalaking minahan yan. So tara, samahan nyo kami guys. Tignan natin kung ano ang makikita sa taas ng Cannon Road. Let's go! So guys, ito, papasok na tayo ng Cannon Road. Ito na yung unang tulay. Ito sa may Camp 1. Ganda talaga ng mga bundok oh. Ayan, yan nakakatin natin guys. Nakakit tayo sa bundok na yan. So yung minahan nandun sa likod ng bundok. Uy, waterfalls. Sarap ng hangin. Ang ganda talaga dito sa Cannon Road, no? Ito, may falls ulit dito. Cannon Falls. Yan o, mababasa tayo dito sa kaliwa. Dito na yung Bridal Veil Falls, dito sa kaliwa natin. Ayan o, ayan o. Oh, ganda no. So hindi ko alam kung dito na ba kami papasok, kasi sumama lang tayo eh. Ayun, may daan doon o. Pwede tayong pumasok doon, pero alam ko meron pang isang daan dito eh, paakyat dito sa bundok. So may nabasa ako doon, nakalagay welcome to Twin Peaks. So di ako sure kung ano yung Twin Peaks. Barangay Twin Peaks yata to. Ito na yung ginagawa nilang kalsada dito. Semento na nila. Dati rough road to eh. Ito yung chicks oh. Hello, nice to see you again chicks. Okay, nakita ka doon. Ito, welcome to Barangay Camp 3. Nasa Camp 3 na po pala tayo.
Meron silang ginawa dun, no, na may malaking pipe. Hindi ko alam kung para saan yan. Ang ganda ng bundok, oh. Lalo na ngayon, nasisinagan siya ng araw. Puro bato siya. Ganda, guys. Oh, solid. So guys, mukhang dito na kami papasok. Naalala ko na to, dito rin kami nagpunta noon. Dito din kami lumabas noon. Ito pala yun. Mahirap mag-U-turn dito eh, kasi ano siya, paliko. Delikado, blind spot. Ito siya, matarik yan. Good luck sa atin. Let's go. Welcome to Antamok Torre, nakalagay. Check nyo lang sa Google Map, Antamok Torre. Malumot dito sa gitnang part ng kalsada. Nung dumang kami dito, grabe, sobrang tarik nito. So ngayon makikita natin ang maliwanag. Ito na pala yung bundok dito sa kanan, no? Ayan, no? Tarik! Tarik! Ayan, no? Ganda, oh. Solid. So, may nakalagay dito, guys. Ito. May signage. Suminto kami dito kasi maganda yung view, eh. Pero basahin muna natin signage. This way to Antamok Sur tsaka Torre Alang. Bawas tayo ng hangin. Sobrang tigas ng gulong natin. Okay na siguro yan. Tantiameter. So guys, ayun, huminto kami dito kasi ang ganda ng view. Tapos nagpalipad tayo ng drone. Ito pala dadaanan natin dito. After nito, medyo patag na siya. Tapos may mga bahay-bahay pa, tsaka parang mga rice terraces. So tara, oras natin ay alas 8 na. Tapos mayroon pa daw view deck dun sa taas. Let's go. Kung pupunta kayo dito, make sure na makapal pa yung mga preno nyo kasi matarik talaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo patag na dito. Tapos may mga bahay na rin dito. Buwa sa kanan nakalagay dun, oh. Wow. Let's go. Kalaban lang natin dito talaga lumot. Dahil kung konti lang mga dumadaan dito, naglulumot yung kalsada. Ayan, tingnan nyo, kulay green yung sa gitna. Okay, paakyat ulit tayo. Matarik ulit. Oops, may kasalubong. Dito malamig na. Buti na lang jacket tayo. Mga kasama natin naka jersey lang. Good luck sa kanila.
This way to Upper Manga. Dito Balayan at saka Torre. Ayun o, tarik na kakahunin natin. Iya. Iwasan lang natin yung gitna. Naku, tarik nito. Permera. Ito pa, tarik ulit. Naalala ko na to. Ito kami nahirapan nun, pababa kami ng gabi. Grabe oh. Sobrang tarik. Ayan oh. Grabe tarik guys. Basic sa mga nakarally. Yeah, grabe tarik. Nakalagay dito, you are now entering Sitio Balayan. Okay, nasa Sitio Balayan na po tayo. Eto, matarik pa. Ang mahirap pa sa kanya kasi sobrang sharp ng kurbada. Buti na lang yung motor natin is magaan lang. Madali siyang imaneobra. Kapag big bike medyo mahirap pag ganyan eh. Masakit na sa tenga. Sunflowers. Uy, may bato dito oh. Tapos taas na natin oh. Pero actually mas madali yung paakyat kaysa sa pababa. Para sa akin pababa kasi pwede kang maubusan ng preno or pwede mag-init yung preno mo. Eto kadalasan ganito yung gamit nila dito, mga Tamaraw FX. 4x2 lang yan pero kaya-kaya nila yung mga ganung katatarik na ahon. Ayan o, Tamaraw FX oh. So dito may daan dito tsaka dito. Natatandaan ko nung kami yata dito kami dumaan eh. Nung kami yata dito kami galing. Dito. Ang hirap dito. Hindi naan namin dati dito, puro ano na. Parang walang dumadaan. Puro damo-damo na. Dito kami dumaan dati na, puro damo-damo yung ano, ang hirap. Dito nga maganda. Dito yung ano, yung tawag dito. Waiting shed yan. Ah, dito yun. Ah, dito pala kami dadaan ulit. Tara. Nakahabol sila.
Ito yung dinaan namin nun, natakot kami kasi sobrang dilim dito nun. Well, ito nga yun. Masukal. Tapos bangin na dito sa kanan natin. Karami. Ayan o, taas pala nung sa kanan. Dapat pala din ako tumingin. Ito yung sinasabi siguro niyang waiting shed. Ito pala yun. Dito tayo mag-park. Wow. Wow. Taas natin oh. Ano, kamusta? Tarik no? Sulit ang biyahe ko. Nag-enjoy. Guys, ayun na pala yung Mount Santo Tomas oh. Yung may ulap-ulap na yun oh. Yung madaming mga tower na ganun, cell sites. Tingnan nyo, dahil malamig dito oh. Tawag dito. Naglumot na. Gusto kong umakyat doon. Gusto kong makita kung anong itsura nung kung ano yung makikita natin doon sa waiting shed. Tara, akyat tayo. Maganda mag-ground shot dito. Tara. Tapos yung green ang background. Ay, ang lamig ng bakal. Ang taas. Ang ganda talaga. Hey. Yun, saan na? Sayang ang motor. Dito, ganyan. Tapos yung ground shot mo. Doon medyo flat oh. Hey! Ang ganda ng mga bundok. Ito pala, yung likod ng bundok na to, Baguio na. Ganun tayo kataas. Ang lamig, sarap tumambay dito. Dapat pala nagdala tayo ng lutuan para makapagkape tayo dito, no? Next time. Ayun pa yung akitin natin. Grabe, ang tarik ng akitin natin, no? Paliparan natin ang drone para may pakita ko sa inyo. Okay guys, time check 9:10 AM. Nag-enjoy kami doon. Ang sarap kasi ng hangin. Ang tagal namin nagkwentuhan doon. Tapos habang nandun kami sa waiting shed, nakikita namin yung daan doon. Grabe, sobrang tarik. Kinabahan tuloy kami. Sobrang tarik niya ganon. Tapos kanan, bangin. So, good luck sa atin. Sana hindi tayo madulas. Malumot kasi. Pero kayang-kaya naman na siharap natin yan kahit matarik yun. Kasi nagpalit na tayo ng mas malaki ng konti na sprocket sa likod. Tara. Ito, tignan nyo kung gaano katarik. Unahin natin sila para pag nabitin, hindi tayo mabibitin. Tara. Buti na lang, may harang pala siya dito sa kanan. Madali lang, nakasigod na pa nga ako. Mas matatarik pa pala yung mga naunang nainakit namin. Grabe. Tarik. 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 Nandumaan kami dito gabi, ang hirap.
Tapos may nakita pa kaming scarecrow noon, nagulat kami, natakot kami. Tingnan yung pader, oh, puro lumot na, oh. Ang gandang tignan, kulay gold. Kulay ano, yellow green. Ay, grabe, oh. Pag nawalan ka ng preno dito, diretso ka sa bangin. Oh, ayan, oh. May simbahan. May simbahan? Huwag tayo mag-ano, revolusyon. Sige, sige. Baka magalit sila, no? Alala na, linggo ngayon. Sige, sige. So, may madadaan daw kami ditong church. So, huwag tayo masyadong mag-rev para hindi tayo makaistorbo sa mga nagbimisa. Gapang lang. Valiente. Hala, saan sila dumaan? Dito. Bahay pala yan. Ay, ito, madulas to. Ayan, ayan, oh. Isipin mo, madaling araw. Ay, gabi. Sobrang dilim, tapos may mga scarecrow na ganyan, oh. Yung nakita pa namin nun, may hawak pa siya na baril. Gulat talaga kami. Buti ngayon maliwanag. Rough road. Ayun, wrong way kami. Kasi natatandaan ko din eh. Sementado dapat lahat dadaanan natin. Babalik tayo. Wrong way, wrong way. Balik tayo, balik. Op. Ang dulas. Let's go, kumpleto na tayo. Dito na tayo sa pinakalikod. Ito, naalala ko na to. Tama to. Ito yung basketball court eh. Asukal yung kalsada, kala mo walang dumadaan. Ang ganda talaga ng mga pine trees, oh. Ang ganda. Ay, grabe. Buti pala nakapagpalit na tayo ng sprocket sa likod. Hindi na masyadong hirap yung motor natin sa mga ganito. Nakakapagsegundo na tayo. Bakit pa rin? Tarik, oh. Grabe. Termera. Gulat ako dun, ah. Ayun naman. Eto, mga hose yan ng tubig. Yeah. Hello po. Magkikiraan po. Silip. Wow. Uy, may bahay dito. Ito, may nakalagay dito. This way to Kimabab. Dito pinanggalingan namin, tsaka Oliva. Tapos this way to Torre tsaka Alang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Sige. Dahan-dahan lang kasi may mga bahay na dito. May community na. Hindi tayo pwede maingay. Welcome, Torre. Ito, nasa Torre na po pala kami. Torre Elementary School. Ito yung church, oh. Hindi tayo pwedeng mag-rev masyado dito. Walang nagmimisa ngayon.
Alapang waiting shade. Ay grabe, ayan na ulap po. Kasi taas na natin yung ulap. Tignan nyo, oh. Ayan na yung ulap po. Ka-level na natin yung ulap. Ayan na, ulap. Ulap. Ano to, view deck to? Ah, view deck ba to? Ayan yung ulap po. Parang nasa malapit na tayo sa pinakatuktok eh. Elevation natin 1640. Mas mataas pa tayo sa Baguio. Kasi yung Baguio nasa 1,500 lang. Ngayon, ito nasa 1,660 meters above sea level na tayo. Ito, view deck oh. Ka-level natin yung ulap po. Ang ganda. Puro ulap na guys, oh. Tingnan nyo. Grabe. Solid, oh. Tingnan nyo guys, kasing taas na natin yung ulap. Oh. Ayan oh. Malapit na tayo sa pinakatuktok ng bundok. Kaya kung mapapansin nyo, puro ulap na dito. Ka-level na natin siya. Ayan oh. Oh. Sarap tumambay dito. Ganito yung masarap na ride eh, yung chill-chill lang, no? Hindi nagmamadali. At ninanamnam mo talaga yung view. Mga ganyan, no? Oh. Oh. Ayan na yung sun, no? Oh. Kala mo nasa ano tayo? Nasa heaven eh. Kasi tignan mo yung ulap tapos may sun doon. Parang kinukuna tayo ng langit eh. Oh, ayan oh. Makita ko. Nakikita tayo ng konti. Oh, ayan oh. Usok oh. Pumapalya? Abinlehan niya at mataas sa altitude eh. Yun. Yung motor ni Immortal, pumapalya kasi. Dahil carburetor yung motor niya, kapag nasa mataas na altitude kasi, mas manipis na yung hangin. Oo. So iba na yung tono. Tapos mas malamig. Mas malamig, oo. Ito, pag tinono mo dito sa lupa, sa baba, low altitude at mainit. Pagdating mo dito sa taas, pumapalya siya. Oo. Pero pag ito, tinono mo dito, pagdating mo naman sa baba, Papalya din. Oo. Hindi katulad ng mga FI, no? FI, self-adjusting. Yun, yung sa atin kasi FI na, kaya okay pa rin kahit nasa mataas na altitude. Tara. Hanap daw kami ng tindahan kung saan pwede kami magkape. Tara. Let's go. Gusto ko din magkape, parang sarap magkape, malamig kasi. Tapos nagpalipad tayo ng drone, nakita natin na
Ayun nga, halos nasa tuktok na tayo ng bundok. Kaya dun sa drone shot nakita na natin yung open pit, yung minahan. Tapos makita mo dun sa drone shot na may kalsada sa bandang kaliwa, sa pinakataas nung minahan. Hindi ko lang alam kung pwedeng puntahan yun, pero parang nakakatakot dumaan dun kasi baka biglang gumuho eh. Ayan, pakita ko sa drone shot. Dito kami galing nun. Mula dito kita may mga bahay sa Baguio. Doon kami nagkape nun, dito kami tumambay. So sa pagkakaalam ko, ito yung papuntang Camp 1, ito yung papuntang Felix Mine. Ito nakalagay oh. This way Bastian or Bastian, Ligay Camp 1. Tama ako, Camp 1. Tapos papunta din itong Katbal tsaka Kamaet. Dito naman, tama ako, Felix Mines. Ayan, Felix Mines, kaliwa tsaka Alang. So tara, kape muna tayo doon. Tapos guys, dito pala may gasoline station. Kung naubusan kayo ng gas, pwede kayong magpakarga dito. Jack Daniels, Coca-Cola. Naku po, balaglag tayo sa bangin yan. Tapos may mga tinda silang tinapay din. Cup noodles na ang lalaki. Kasi yung... tignan nyo, mga Bangkok na ito. Lalaki. Tapos nagpaluto kami ng kape ng Barako kay ate. Thank you po, kapeng Barako. Tingnan natin ang kapeng Barako dito sa Barangay Torre. Itong pinaka-the best. Sukal. Pait. Sarap. Noodles muna tayo. Dahil malamig dito, sarap dito. Ito mga noodles para tayong nasa Korea. Annyeonghaseyo. Upgrade natin ng chicharon. Isa pa. Pagka nag-inom ka sa trail, nakakalakas ang loob. Ganun lang kayo. Sa motocross. Pero pagdating sa trail, huwag kang iinom. Hindi, bakit ako? Guys, tingnan yung bata, ang kito. Tapos nasa tabi ng bangin. Ayan, bangin na yan, no? No? May bangin, no? Bangin sa side mo. Hello! Hello! May tropa tayo dito, oh. Tingnan nyo. Oh. Ngayon na ba siya nakadikit sa akin, no? Gusto yata sumama. Sama ka sa Tarlac. Tingnan nyo, talagang inupuan na ako. Taba-taba mo naman, ang lusog-lusog mo. Anong kinakain mo? Pechay? Guys, mula dito sa pinagtambayan namin, ayan, makikita mo na yung Baguio City. Tapos ayun yung ulap po, nasa baba oh. Ayan oh. Tapos ayun yung Baguio City, pakita ko sa inyo. Ayan, medyo malayo na oh. Ayan oh, yung mga bahay oh. Dami. Puro bahay na yung bundok. Okay, time check. 11:15 AM. Ang dami naming stopover yun. Tapos na kami kumain dito. Yun na yung almusal namin, yung cup noodles, tsaka tinapay, tsaka kape. Oo nga pala, dito yan sa may Barangay Torre. Tapos malapit na tayo sa open pit or dun sa minahan. Sarap ng ganitong ride, yung hindi nagmamadali. Sana wag malaglag yung tubig natin. Sayang, meron pang konti eh. Let's go! Dito, abot pa yung kuryente. May linya pa ng kuryente dito. Ang lamig na ng hangin dito kahit tirik yung araw. Dahil nga nasa 1,600 to 1,700 meters above sea level na tayo. Ito may view deck ulit dito. Oh. Ang dami palang mga view decks dito. This way, Felix Mines. Rough road na. Silipin daw natin. Ay, hindi tayo makakadaan. Bawal. Tsaka parang nag-landslide yung daan, no? So, balik tayo. Eh, dito kaya? Saan kaya to? Balik na tayo, doon na tayo dadaan sa baba. Doon sa sementado. This way to Felix Mines. So doon na yung pinakatuktok siguro ng bundok. Ito kasi pababa na tayo ngayon. Nag-harvest sila ng repolyo. Tarik nito ha. Mga sunflower dito, lalaki oh.
Ito na yung ano, minahan, no? Ito, nagpaalam yata yung kasama natin. Pwede daw? Ayun, nice, thank you po. Buti pinayagan kami. Okay, ito na yung minahan, guys. Eh, grabe, napakalawak. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, oh, eh. Ay, grabe, guys, oh. Para tayong nasa Mars. Ayan, siguro yung minimina nila, yung kulay ginto na bato na yan. Ano to, dating bundok na iisa lang yan? Ganyan lang. Pa-V talaga siya. Sa gilid-gilid binawasan, no? Paano kaya nila na-discover yan, no? Sabi kasi ni Kuya kanina, yung lokal, may mga butas-butas daw yan sa loob. Ibig sabihin may mga tunnel papasok, no? Oh, yan nga yung ano, sabi niya, mas 2 kilometers. Na pababa. Andun yung mga ginto. Dahil ito, ang kinukuha nila, parang copper yata. Yung dito sa labas. So, depende pala kung ano yung kukunin nila. Madami pa lang na silang nakukuha mga ano dito, mga minerals. Guys, ito, andito na tayo sa Philex Mine. Ito yung tinatawag nilang open pit. Ito yung minahan kung saan minimina nila yung mga minerals tulad ng copper, gold, at iba pa, madami pang iba. Sabi nung lokal na nakakwentuhan namin kanina habang kumakain kami, dito daw, madami na daw mga butas-butas yan, yung bundok. Kasi yung gold daw nakukuha nila pailalim, hindi naman mismo dito sa taas ng bundok, nandun sa pababa. Kaya yung nahukay na daw nila, nasa 2 kilometers na daw pababa. Mas mababa pa siya sa level ng dagat. Sa aking pagbisita sa Philex Mine sa Tuba, Benguet, napansin ko agad ang lawak ng operasyon at kung paano nito hinubog ang mga komunidad sa paligid. Ayon sa ilang lokal na nakausap ko, ilan sa mga kalsada malapit sa minahan ay pinagawa umano ng Philex Mine mismo upang mapadali ang access ng mga residente at ng kanilang mga empleyado. Bagamat hindi natin ma-verify lahat ng claim ng mga tao, malinaw na ang presensya ng minahan ay nagdulot ng malaking pagbabago sa infrastruktura at kabuhayan dito. Marami raw ang natulungan sa pamamagitan ng trabaho, kontrata at iba pang programang pangkomunidad. Sa aking sariling research, sinubukan kong hanapin ang impormasyon tungkol sa sinasabing 2 kilometers deep na hukay sa ilalim ng bundok. Pero base sa public data at official reports, wala tayong makitang opisyal na dokumento na nagpapatunay na umabot na sila sa 2 kilometers deep. Ang taliwas, karamihan ng underground mine sa Benguet ay nasa hundreds of meters lamang. Pero bihirang-bihira ang umabot ng 2,000 meters. Kaya sa ngayon, hindi natin masasabi kung totoo o hindi dahil kulang tayo sa available na data. Ang malinaw lang ay ang Philex Padcal Mine ay nagmimina ng copper, gold at silver, mga critical minerals ito na ginagamit sa halos lahat ng teknolohiya natin ngayon. Copper para sa kable, kuryente at electronics, gold para sa electronics at financial reserves, at silver para sa solar panels, medical equipment at high-tech manufacturing. Sa madaling salita, ang mga mineral mula sa Benguet ay bahagi ng halos lahat ng modernong gamit natin. Cellphone, sasakyan, appliances at maging renewable energy technology. Siyempre, hindi mawawala ang mga positibong epekto nito ng pagmimina. Bukod sa trabaho, ang minahan ay nagbibigay ng malaking buwis sa lokal na pamahalaan, livelihood programs, scholarship at assistance sa mga barangay. Para sa maraming pamilya, sa kabundukan ng parteng ito sa Benguet, ang pagmimina ang naging pangunahing kabuhayan nila sa loob ng mahigit kalahating siglo. Masasabing may mga komunidad talaga na nabuhay at umangat dahil sa operasyon ng minahan. Pero sa kabilang banda, may mabigat ding negatibong epekto lalo sa kalikasan. Ang pagmimina ay nangangailangan ng pagbubutas sa bundok at pagkuha ng ore at sa prosesong ito ay nagkakaroon ng soil erosion, pagkawala ng vegetation, pagbabago sa daloy ng tubig, at panganib ng tailings spills. Ang tailings ay mabubutil na tira-tirang bato at chemical residues mula sa processing at kapag nakatakas ito sa ilog, maaaring magdulot ng toxicity sa tubig at mga organism na umaasa dito. Ang mga ganitong insidente ay nagiiwan ng pangmatagalang epekto sa ilog, lupa at kabuhayan ng mga tao. Sa mas malawak na perspektibo, sobrang yaman ng Pilipinas sa minerals. Isa tayo sa may pinakamalaking deposito ng copper, nickel, gold at chromite sa buong mundo. Ang tanong na lang palagi,
paano natin makukuha ang mga mineral na ito nang hindi sinisira ang kabundukan, ilog at komunidad. Dahil ang pagmimina ay hindi masama, pero ang hindi maayos na pagmimina ay may kapalit na pangmatagalang pinsala. Ito ang hamon at realidad na patuloy na kinakaharap ng maraming lugar sa bansa na may operasyon ng pagmimina, at isang usaping kailangan ng balanseng pagtingin mula sa industriya, pamahalaan at mga lokal na komunidad. Guys, naisip namin kaya pala siya malakas ang hangin dito dahil parang napa-funnel siya ganun eh, dahil pa V. Feeling ko, ayan, zoom natin. Ayan, nanggagaling doon sa kabilang bundok yung hangin papunta dito. Tapos syempre, ito, pag ganun siya pataas, tatama sa pader, papunta sa amin. Kaya tignan nyo guys, oh. Oh, malakas. Grabe, sobrang lakas. Magalawang buhok namin, no? Gagalaw din ako. Ah, super silent na, oh. Alam mo, may bagyo. Oh. Tapos, oo nga pala guys, napansin ko, tignan mo. Tignan nyo, iba-iba kulay nung bato. Dito banda, para siyang purple dito sa taas. Tapos dito naman banda, parang gold. Tsaka dito parang gold. Doon naman, parang violet siya na nagpo-blue. Iba-iba kulay nung bato. Diba? Ayan o. Banda doon naman, kulay, parang kulay semento na. Parang gray. Dito, yung banda doon, parang kulay reddish na orange, dark orange. Guys, tignan nyo yung mga bato dito. Ayan o, kala mo may ginto. Ay, zoom natin. Ayan o. Ito siguro yung minimina nila. Ayan o. Ayun daw yun. Hindi namin alam kung yan na yung ginto na minimina nila. Kumikinang sila eh. Ito, paka-zoom natin ng todo. Ayan o. Gold or Flex mo. Ayan na ba yung gold? Dami yun. Ay, ito kumikinang, tingnan nyo guys. Sabi, uwi natin. May sako kayo? Ay, kapag dito mo titignan sa mata natin ng actual, makikita mo na kumikinang siya, pero sa camera hindi mo makikita na kumikinang. So guys, ang oras natin ay 12:10 PM na, lunchtime na. So susubukan na namin tumawid doon. Maghanap daw kami ng tindahan or makakainan. Tara na. May gas pa ba tayo? Meron. Let's go. Tignan niyo yung mga bato, lalaki oh. Ginawa nilang pader. Ang galing ng puno oh. Hindi pa natutumba. Konti na lang nakahawak sa lupa. Ito, papasok na tayo sa mismong minahan. Pag nandito ka pala sa baba, mas makikita mo na ang laki ng minahan. Grabe oh. Doon tayo nang galing oh, doon sa taas na yun oh. Los gravel. Para talaga tayo nasa Mars dito oh. Oh, tignan niyo yung mga bato oh. Tignan niyo oh. Tignan niyo guys oh. Ang lalaki niyan. Nakakalula. Tarik ka. Puro bato pala siya oh. Ayun, doon tayo galing oh. Ganun pala kataas yung binaba natin. Tapos dito naman, dito pinatagda nila. Ayun, dito banda. Habang nandito tayo sa baba nakatambay, naririnig ko yung mga bato na bumabagsak. Medyo nakakatakot pala dito sa ilalim. Para talaga tayo nasa Mars dito.
Napakalawak niya. Kung titignan mo mula sa taas, parang maliit lang eh. Pero pag nandito ka na sa baba, grabe, ang taas pala ng bundok. Ang laki pala ng namina nila dito. Ito dito, iba na kulay ng bato, hindi na gold, parang kulay semento na, medyo nagbo-blue. Ito na, palabas na tayo ng open pit. Ito, sementado na dito. Hello po. Ayun, nila may ulang. Ade, ito ti ispilaan na. Ansagan, tapos sa Risa, di nga to, di ba? So dito may checkpoint. Hindi ko maintindihan yung pinag-uusapan nila, pero ano, parang Ilocano. Tignan niyo yung pader guys, oh, kulay orange oh. Ano kaya yan? Oh, ayan oh. Pwede gusto kong hawakan. Ano kaya to? Parang algae. Ayun, buti na lang at pinayagan tayong dumaan. Nasa loob na tayo ng Felix. Lalaki ng mga gulong oh. Guys, dito pala madami pa mga residente. Ayan, may mga bahay-bahay. Akala ko itong Felix is isang kumpanya lang siya, kung saan ang mga nakatira is mga empleyado lang. Pero meron pa pala mga residente dito. Ito, may mga jeep din dito, biyaheng Baguio Plaza Felix Mine. Ayan oh, ang dami pa mga bahay. Tapos ito, pare-pareha sila ng ano, yung building ng kulay. Ano to, may mga residente dito, mga nagtatrabaho lang dito sa Felix. Community sila. Parang barangay na ng ano. So pwedeng mga tumira dito, yung iba hindi naman nagtatrabaho diyan sa Felix. Oh. May mga locals din dito. May mga locals din. Siguro sila yung mga nakatira dito bago pa dumating yung Felix, no? Oh. Guys, dito ibang-iba yung ambience. Para tayong napunta sa ibang ano, unang panahon. Meron tayong baon na adobo. Tapos nag-order tayo ng kanin. Pero order din tayo ng ulam siyempre para di nakakaya. Yun, salamat kay Marco para sa adobong paa ng manok. Yun. Maanghang to. Oh. Ayan o, ceiling green. Kita ko nga eh. Adobong sili. Hindi, okra yan eh. Ay, kala ko Tapos in-order natin bangus siyempre. Isda tayo. Kanino to? Kain tayo guys. Kain guys, kain. Guys, may nakausap tayo dito na follower natin. Yung palang mga nagtatrabaho dito sa Felix Mine is libre yung pabahay, libre kuryente, libre tubig, tapos may pabigas pa. Ito yung mga bahay nila. Ay, shoutout po. Ayan o. Ang ganda ng benefits nila, no? Yun nga lang, medyo mapanganib kasi yung trabaho nila. Dahil sa minahan, kasi pwedeng gumuho yung lupa, di ba? Kaya buwis buhay din. Pero at least, maganda naman yung benefits. Oh, ayan guys, so ito nandito tayo sa Felix. Shoutout sa mga boys dito.
Ang saya-saya nila dito, solid. Balik kayo, kuya. Salamat. Okay guys, time check. 1:43 PM. So tapos na tayong kumain. Busog na tayo. Pupuntahan naman daw natin ngayon yung tailings na sinasabi nila. Parang doon na pupunta yung mga waste na galing sa minahan. Mauna na kami. Oo. Ingat kayo. Sige, bye-bye. Ang saya-saya nila. Dahil madalang lang ang mga nakakapunta kasi dito eh. Dahil nga bawal pumasok dito, buti pinayagan tayong pumasok. Ay, ito si ma'am, follower natin. Shout out kay ma'am. Picture daw. Thank you po. Ingat po sa biyahe. Sige po. Bye-bye. Bye-bye. Si sir, una na kami. Enjoy. Sige po, thank you. Ang tatarik ng mga daan dito. So madami rin palang natulungan ang Felix Mine na mga lokal dito na nabigyan ng trabaho. So mukhang nakalabas na tayo nung pinaka-proper nila. Wala nang bahay dito. Puro pine trees na, ayan, no? Ang lilim. Ay, ayun, no? Kitang-kita dito. Ito, waterfalls, oh. Uy, waterfalls! Dito medyo hindi na malamig dahil siguro nasa mababang part na tayo. Ayan, no? Yan na yung tailings. Lawak pala niya. Pababa pa daw kami. Tara. Dito mainit na guys. Ang haba ng binaba natin eh. May tulay dito. Ay wow, pwede maligo dito. Ay, may mga naliligo guys, oh. Sarap, may waterfalls pala dito. At ang linaw ng tubig. Okay, tara, palipat tayo ng drone para makita natin yung tailings doon. Ano to? Parang park siguro to. Yung tubig, oh. Tingnan natin. Napunta na sa kalsada. Oh, ayun, oh. Tapos ito yung kalsada na sementado. River crossing. Hello. Ay, ano kaya to? Parang lumang warehouse, oh. I love 745. Hello po. Ano kaya to? Ano to? Taas na ulit natin. Ang dami sakyan dito. Ano kaya meron dito? May mga bahay pa pala dito. Dami pang bahay dito. Sobrang liblib na nito. Nandito tayo ngayon sa Tapsan. Ito. Tapsan. Ito yung eskwelahan nila. Kikiraan po kami. Isipin mo, may community pala dito. May barangay pa pala dito sa pinaka liblib na part ng bundok. Ay wow, ang ganda ng bundok doon, oh. Rolling hills. Oops, bakit may gate to? Please close.
Kasi may mga baka. Ito, tignan nyo guys yung gate, oh. Please always close gate. Po, kasi may drawing ng baka. Always Close. Oo. Kasi mapapansin nyo, dami mga pupo ng kambing, ay ng baka. Sabihin madami silang baka dito. May gate ulit. Silip lang muna tayo dito. Taas natin, oh. Ilahin mo lang. Mahirap na dito, mga tarik na rough road. Hirap to mamaya pababa. Atras tayo. Bakit? May dadaan? Sarado? Ay, sarado. So, balik na tayo. Sarado daw. Babalik. Ang tarik pa naman. Uy. Yan ang mahirap pag big bike. Matarik na dito. Matarik siya dyan, mahirapan ka dyan. Kailangan mo tulong. Wait lang, baka banggayin ako nito. Napakatarik. Sayang sarado. Napakatarik. Kuya Eddie. Huy, nakakaba. Tarik kasi. Last gravel. Ayun, eto na pala yung last. Medyo kinabahan ako ng konti. Oo, paatras siya mag-isa kahit nakapatay. Tapos bangin na sa katabi mo. Hindi, pag gano'n ihulog ko na siya. Bahala na. Kaya bumaba ako Okay guys, ito, papahinga lang kami dito kasi nga hindi kami makadaan. Tapos nagpalipad tayo ng drone, nakita natin na kaya pala sarado yung daan papunta doon sa view deck. Kung saan makikita mo yung San Roque Dam is ginagawa nila, sinisemento nila yung kalsada. Ayan, pakita ko sa drone shot. Nandito nga pala kami ngayon. Ito yung location namin. Guweng, Ampukaw, Itogon, Benguet. So, Itogon, Benguet pa pala to. Nakalagay dito, project cost 3,221,660. Date accomplished August 3, 2017 by Felix Mining Corporation. Project na to is road improvement and slope stabilization. So heto, ayun yung inakit namin, no. Tapos dito banda, may nakita akong napakagandang bundok sa drone shot natin. Ang ganda. Pero dito, mula dito hindi mo makikita. Doon banda, nung nandun kami, yun nakita namin. Ano, bench? Ayos ba yung budol ride? Basic? Basic. Tapos dito makikita mo na yung pakdal or padkal tailings. Ayan, oh. Ang dami sunflowers, oh. Ayan, oh, ang laki ng sunflower, oh. Okay ba yung budol? Okay ba? Okay. Basic lang. Ito yung ng budol, oh. Basic. Ano, si Ace. Si Immortal. Nagtatago. Ayun, oh. Sarap. Zombie. Sana all may hamok. Ganda. Ay, ang lamig dito banda. Dito, no? Dito banda malamig. So ayun, kwentuhan lang kami dito. Tapos uwi na kami. Pero hindi pa namin alam kung saan kami dadaan pa uwi. Pwede kami dumaan, umakyat ng Baguio, or bumalik dun sa Felix, tapos Camp 3, or pwede rin kaming dumaan ng Camp 1. So bahala na mamaya. Abangan nyo, guys. Pabalik na kami. Ang oras natin ay 3:30 PM. Abangan nyo kung saan kami dadaan pa uwi. Hindi pa namin alam,
Nakatakot kasi yung sa Camp 3, sobrang tarik nun. Talagang mag-iinit yung preno mo dun. Lalo na may kasama kami naka-scooter. Pag manual, okay lang kasi permera ka lang. Go, go, go! Let's go! Yahin na, simulan na. Sa kalsada, hangin sa mukha. Puso'y naglalakbay pa. Bundok, dagat, ilog at trail. Kasama si G4. Adventure never fails. Nakapag-decide na kami. Dadaan kami pauwi via Luwakan. So, mapapalayo lang tayo niyan. Pero okay lang, at least safe. Ayun siguro yung mga tunnel na sinabi nilang binutas-butas nila sa bundok para mag-ukay ng gold. Feel the ride, feel the thrill. Ang ganda ng mundo. Let's go! Sa adventure tayo. G4 Travel Adventure. Sama ka sa biyahe ko. Ang ganda ng view. Yan sa tabi ng ilog. Campfire sa gabi. Kwentuhan, tawanan. Bawat sandali ay mahiwaga. Kulay ng kalikasan. Larawan sa mata. Sa bawat liko. Ito na yung mga ulap dito sa taas. Sumasaya sa lalim ng araw. Sa ilalim ng buwan. Laging may kwento. Bawat sandali ay tunay. Motor o kotse. Solo o barkada. Halina't sabay. Damhin ang saya. Let's go! Ang sarap magmotor. Feel the ride, feel the thrill. Ayun, okay guys, naisakay na natin si Valiente dito kay Mimi. Bago natin tapusin ang ating vlog, gusto ko magpasalamat sa Titi Moto, mga kasama natin na taga dito sa Pangasinan na nakasama natin. Syempre, Team Palibot, kasama ni Benj, si Ian. So, oo nga pala, salamat din sa Centrum Fuel dito sa Urdaneta sa pagpayag na maiwan si Mimi doon sa kanila. Maraming salamat po, Centrum Fuel. Nag-enjoy kami sa ride na to. Sana nag-enjoy din po kayo. Syempre, kung nag-enjoy kayo, sana ay magkalimutan mag-like, share, and subscribe. Pakihit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. At kung meron kayong suggestion na gusto nyong puntahan natin, i-comment nyo lang po sa baba at subukan natin puntahan kapag kaya. So once again, maraming salamat po. Papasok na tayo dito. Ito na, T-Flex na to. Once again, this is J4. Ingat palagi. Ciao! Anong mundo, let's go! Sa adventure tayo. J4 Travel Adventure. Sama ka sa biyahe ko.